Nagpatuloy ang kwento kung saan nagmamadali ang mga bantay para tignan kung ano ang nangyayaring kaguluhan sa loob ng selda. Nagulat sila nang makita nila na walang malay ang karamihan sa mga preso at ang ating bida lang ang nag-iisang nakatayo habang nagkalat ang mga dugo sa paligid. Tinanong ng isang bantay kung siya ba ang may kagagawa ng pambubugbog, at sumagot naman ito agad na siya ang may kagagawa ng lahat. Dinala sa punishment room ang ating bida dahil sa kanyang ginawa, at tahimik itong nakaupo habang pinagmamasdan ang larawan nila ng kanyang kaibigan na may bahid ng dugo. Sumagi sa isip niya ang masayang alaala nila ng kanyang kaibigan habang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Pinagbawalan din ng ating bida na pumunta ang kanyang kaibigan sa kanilang bahay, at kapag hindi ito sumunod sa usapan tatawagin niyang loser ito habang buhay. Bumalik ang eksena kung saan sinuntok ng ating bida ang pader at sinisisi nito ang kanyang sarili. Sinabi nito na hindi masasagasaan ang kanyang kaibigan kung hindi ito pumunta para sa kanya, kung kaya siya ang may kasalanan ng lahat kung bakit ito nangyari at namatay ito dahil sa kanya. Pinatigil siya ng bantay sa pagsuntok sa pader na kung saan nakiramay din ito sa nangyari at sinabi rin nito na kailangan niyang kumalma at kumain dahil kahapon pa nito hindi ginagalaw ang kanyang pagkain. Sa cafeteria pinag-uusapan ang nangyaring kaguluhan at kalat na kalat sa buong kulungan ang ginawa ng ating bida. Biglang may dumating na malaking tao at binaon ang ulo ng isang preso sa lamesa at tinanong nito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi naman ng ibang preso ang nangyaring kaguluhan at sinabi rin nila na ang ating bida ang may kagagawan, kung kaya nais siyang makita nito at parang may balak na gawin na masama. Makalipas ang isang linggo nakalabas na siya sa punishment room, at sinabi ng bantay na hanggang ngayon nasa ospital pa rin ang kanyang binugbog. Sinabihan din siya na pagbalik niya sa selda, iwasan itong gumawa ulit ng kaguluhan. Pagbalik niya naman sa kanilang selda naging maayos na ang pakikitungo sa kanya ng ibang mga preso pagkatapos ng pangyayari. Sa labas tinanong ng ating bida ang binata kung bakit siya pinigilan nito na pumatay, kung siya mismo sa sarili niya nagawa niyang pumatay ng 7 tao. Bago pa sumagot ang binata biglang dumating ang malaking lalaki na matagal nang naghahanap sa kanya. Nagsalita ito ng kung ano-ano pero sinabi ng ating bida na umalis siya sa harapan niya at wala siyang pakialam sa mga pinagsasabi nito. Nagalit ang malaking lalaki at binugbog niya ang ating bida na kung saan biglang may dumating na bantay pero wala itong pakialam kung kaya muli siyang sinaktan nito. Hindi siya lumalaban hanggang sa dinamay nito ang kaibigan niya kung kaya binugbog niya ito at binali ang braso. Nagpatuloy sa pambubugbog ang ating bida hanggang sa nawala ng malay ang malaking lalaki.